nagpanggap ang binata na inimbitahan ang dalaga sa sarili nitong birthday party. Ngunit habang nagtataas ng baso, ay palihim niyang nilagyan ang baso ng dalaga ng isang hindi kilalang likido. Ngunit pagkaupot inom pa lamang ng dalaga, ay nakaramdam na ito agad ng pagkahilo, kaya't dali-dali itong tumayo. Maghahanda na akong umalis dito, pero mukhang ang mga kaklase ko ayaw pang pakawalan ang malaking oportunidad na nasa harapan na nila. Nagsimula na silang kumilos. Nakita ko ang takot sa mukha ng babae, at biglang nainteresan ang tatlong hayop. Isinubsob nila siya sa kama. Isinailalim siya sa walang tigil na paulit-ulit na pagpapahirap, hanggang hating gabi pa bago nila siya pinayagang umalis. Umalis ang bata mula roon. Pag-uwi ni Kaga, hindi na napigilan ni Kaga ang kanyang emosyon, at umiyak siya ng husto dahil sa kawalan ng pag-asa. Nakita ng lolo ang kanyang naghihirap na apo, at dali-daling lumapit upang aliwin siya. Itinanong kung ano ang nangyari, ngunit ang naguguluhan si Kaja ay ayaw na ayaw alalahanin ang mga nangyari kanina, hanggang sa matuklasan ng lolo niya ang mga dugo at pasa sa kanyang binti. Doon na umiyak si Kaja, at ikwento ang totoo. Sumiklab ang galit ng matanda nang marinig iyon. Kinuha niya ang palakol at akmang papatayin ang tatlong hayop na iyon. Ngunit pagkarating sa baba, pinigilan siya ng kapitbahay, si Away, isang pulis. Nang malaman ang pangyayari, ay lalong nagalit, kaya pinauwi na nila ang matanda para mapakalma muna ang bata. Samantalang siya naman ay may dalang ilang kasamahan at may hawak na gay, at dumiretso sa bahay ng mga bata. Basta't may isang hindi magsasabi ng totoo, paparusahan niya agad sila ng husto. At hindi naman nagtagal, nasa banyo ang pulis. Nakita na ang madugong kumot. Dahil sa matibay na ebidensya, inamin na rin ng mga bata ang totoo. Ngayon ay dadalhin na lang natin sila lahat sa presinto, at ang tatlong hayop na ito ipapantayan ko sa sewing machine ng 10 taon. Ngunit sino nga ba ang nakakaalam noon? Biglang dumating ang hepe na nagmamadali, isa pala sa tatlong bata, ang kanyang pinakamamahal na anak, para mailigtas ang anak sa kaso. Kaya niya inutusan ng kapitan, na sinasabing gumamit ng puwersa sa pagkuha ng salaysay, na ibigay na lamang ang kaso sa iba. Sarili niyang kinapanayam, kahit na sobrang galit ang kapitan. Pero wala siyang magagawa, mas mataas ang ranggo ng hepe, kailangan niyang sumunod sa utos. Pagkaalis ng hepe, nagpahayag ang kapitan, na ang tatlong batang lalaki ay hindi lalabas. Nang isang linggo ay makakalaya na ng walang kaso. Pero kinabukasan, ang tatlo ay nakaupo ng paluwag sa baba ng bahay ng babae, na walang hiya, umiinom ng beer at kumakanta. Samantalang ang babaeng inabuso ay nagtatago na lamang sa maitim at walang liwanag na silid, nagkukusot, naghahanap ng kaunting seguridad. Pinagmamasdan ng lolo ang kanyang masunuring apo. Naawa siya sa itsura nito, kaya't nagpunta siya sa lokal na tanggapan ng piskalya upang humingi ng tulong sa hukom. Ngunit nalaman niya na ang tanggapan ng piskalya ay matagal nang binayaran ng hepe. Hindi lang pinagdetalye ang babae sa mga pangyayari noong araw na yon, binastos pa nga siya ng lantaran na pumasok pa sa bahay ng anak ng hepe ng pulisya. May pakay kaya sila? Nang marinig ng babae ang walang hiyang sinabi ng prosecutor, hindi niya napigilang umiyak sa sobrang sama ng loob. Masakit na umuwi sa bahay, tapos kinulong ko ang sarili ko sa banyo. Paulit-ulit, naghuhugas ng katawan, pero ang dumi ng katawan ay maaari pang mahugasan, ngunit ang mga sugat sa kalooban, paano kaya yon madaling mapagaling? Nakikita ko ang apo kong babae na lalong nalulumbay, kaya't nagpasya ang lolo na huwag nang itago ang kanyang pagkatao. Sinuot niya ang kanyang dating uniforme, at ang mga medalya na kanyang natanggap dahil sa kanyang katapangan sa pakikipaglaban. Personal siyang nagtungo sa harap ng punong piskal, at umaasa siyang isaalang-alang nito ang kanyang paglilingkod sa bayan, upang makamit ng kanyang apo ang katarungan. Ngunit sayang, ang dating bayani ay wala namang halaga sa mga mata nito. Parang bulalang ang lahat. Ang kasalukuyang hepe lang naman ang tunay na kanyang hinahangaang pinuno. Pagkatapos ay kunwari niyang binuklat ang mga dokumento at mayabang na nagsabi, dahil sa batang babae ngayon, hindi na makuha ang uwi ng mga bata. At saka ang kapitan, may nangyaring pambubugbog sa eksena. Hindi natin sila mapaparusahan. Kung ang matanda ay magpapatuloy sa pangungulit, kahit ang kanyang apo ay baka mapahamak din at makulong. Nang marinig ito, ang mukha ng matanda ay lalong bumigat ang pakiramdam. Ngunit matagal na niyang napagpasyahan sa kanyang puso na siya mismo ang maghihiganti sa mga gagong iyon. Pagkatapos ay nagpunta siya sa bangko at ipinangako ang kanyang lupain sa halagang 5,000. Pagkatapos ay sumakay siya ng sasakyan. Pumunta siya sa isang iligal na pamilihan sa labas ng lungsod at bumili ng isang baril pan-sniper. Simula na ng kanyang paghihiganti para sa kanyang apo.